Pag-usapan po natin ngayon mga pre, itong, si Franco, Mabanta 'no, dahil, ito po ay, nangingikil po 'no, dito kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayan, ayan oh, "Sukmed personality Franco Mabanta nab for Martin, Romualdez extort try." Ayan, eto po yung kanilang, mga pagmumukha, itong iilan po dito, yung apat, eh, kanya po yung mga, kasabwat, 'yan. Oo, pero ayon po sa mga DDS, okay, sila po, itong si Franco Mabanta ay, sinusuka po nila. Hindi daw po ito DDS. 'Yan, nakakahiya, 'di ba? Matapos po mabuking yung kanilang pangingikil, isinusuka na po sila ng mga, kapwa nila DDS, okay. Ito po, itong, Franco Mabanta na 'to, yung Peanut Gallery, PGMN, Peanut Gallery Media 'no, Network, ayan. Peanut Gallery Media Network ay, DDS naman po talaga 'yan at marami po silang mga pictures kay Bongo at sa iilan pang mga, Dutertes 'no, may mga larawan po sila at, dikit na dikit po ito sa mga Duterte itong, mga bayarang, peanut gallery na 'to, 'yan. Oh, kaya kahit pa i-deny po ninyo na sabihin ninyo na ito'y, walang, hindi po DDS, 'di ba? Oh, eh, wala na, booking na, 'di ba? Oh, 'wag niyo nang bilugin. 'Wag niyo nang bilugin ang isipan ng mga Pilipino, 'di ba? Alam po namin kung ano yung totoo sa hindi. Hindi po kami tanga, may sarili po kaming utak at pinapagana po namin ang utak na 'to, 'di ba? Eh, hindi mo kami puwedeng saksakan ng, poison sa aming isipan para mablangko kami, 'di ba? Oo. 'Yan, oh, yung mga pangit na pagmumukha diyan na nakahilira, oh, DDS po 'yan, okey? Ano po yung trabaho ng mga DDS? Mangikil, 'di ba? Oh, ang target pa po nila si Martin Romualdez. Oh, eto naman ngayon, kung talagang may tinatago si Martin Romualdez na, ah, kumbaga pagnanakaw, yung mga baho, eh, malamang sa malamang tutupad po si Martin Romualdez dito sa apat na 'to. Magbabayad po siya para hindi na sila kumanta. Pero kung wala naman po talagang pagnanakaw na ginagawa si Martin Romualdez, so ayun po nakipagtulungan po si former House Speaker Martin Romualdez sa NBI para lang madakip 'tong mga pangit na 'to, 'di ba? Oh, 'yan po yung nangyari. Malakas po ang loob ni Martin Romualdez kasi alam niya sa sarili niya na wala naman po siyang tinatago, 'di ba? Oh, bistado. Hmm. Oh, eh, higop lang tayong kape. Okay. Oh, 'yun po, nabisto, nahuli, 'di ba? At eto po, sino nga yung lokal-lokang abogada na kalaban ni Topacio, okay, na DDS din na dilawan pa. Oh, sino nga yun? Basta yung war freak na mukhang dugyot yung pagmumukha, na pangit na lawyer, sino nga yun? I-comment nyo nga dyan, nakalimutan ko. Basta yung kalaban ni Topacio, no? Oh, ang sabi niya doon, ang dami daw pera ni Martin Romualdez. Ewan ko kung nandito yung video, i-check ko muna, no? O, check po natin para, baka nandito. Papakita ko po sa inyo, baka na-save ko. Oh, hindi po ako sure kung na-save ko yun, pero, try ko pong, hanapin. Okay, kasi itong matandang ito, wala na. Baliw na po, no? Kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya, sa social media, na mga katarantaduhan, katangahan, kabobohan, 'di ba? Eh, kompleto po. Oh, ewan ko lang kung nandito 'yun, Check natin. Oh, 'di ba? Na-save ko kaya 'yun? Parang hindi yata. Oh, wait lang,
Wala, hindi ko na-save, no? Oo. Pero, ang sabi niya doon, mga pre, bakit ang dami daw pera ni Martin Romualdez? Grabe daw, limpak-limpak daw na salapi. Alam mo, bobong lawyer, kung nakalimutan ko yung pangalan, sorry po. O basta yung kalaban ni Topacio, no? Na dilawan po siya, na pangit na matanda, na mukhang burat yung muka, no? And then, nag-DDS. And then, si Topacio, sabi ni Topacio, hindi ka naman DDS, dilawang ka naman, bakit nandito ka? Di ba? Ito po. Pakita po natin sa inyo. Itong picture na to. Ano po yung tawag dyan? Kasi sabi nila, pera daw po ni Martin Romualdez yan. Okay, ano pong tawag dyan? Si Martin Romualdez nakipagtulungan sa NBI. Okay? And then, may hinihinging pera itong Peanut Gallery, founder ng Peanut Gallery. Di ba? Pauna, 70 million plus yata yun. Lumapit si Martin Romualdez sa NBI. Ano pong ginawa ng NBI? Okay? Basahin po natin to. Ayon po kay Matibag, marked money for Mabanta arrest came from NBI secret fund. So, marked money po ito. Okay? Yung nakikita niyo po dito, yan po ay marked money. Hindi po yan pera ni Martin Romualdez. Okay, mga tanga. Oy, gets you know? Hindi po yan pera ni Martin Romualdez. Yan po ay marked money po ng NBI. Okay? Ang nag-provide po niyan, NBI po, hindi po si Martin Romualdez, mga tanga. At pag sinabing marked money, ginagamit din po yan sa pelikula. Hindi ba kayo nanonood ng pelikula? Pag may arestuhin sila, may entrapment silang gagawin, gagamit po sila ng marked money. Gets nyo? Mga kupal at mga bobo, gets nyo? Ay nako, hindi nag-iisip tong mga tangan to no? Oo. Okay, kinaklaro ko lang. Kasi ayaw ko naman pong kayo po ay mauto ng pangit na matandang dilawan na yon na sinusukan na po ngayon yung kanyang pagiging dilawan. Tapos ngayon, nagpunta na po sa DDS, Dutay Dugyot Supporter. Diba? So yun po mga pre, kinaklaro lang natin. Kasi baka mamaya may mga mabudol na matandang yun. Porkit lawyer, alam niya po yan Alam niya po yan kasi lawyer siya. Alam niya yung pag sinabing may entrapment na gagawin ng NBI, automatic po may marked money yan kung yung tao nang hihingi or nangingikil. Magpo-provide po talaga ang NBI ng marked money. Diba? Which is yun yung hindi in-explain sa inyo ng bugok na matandang yun. Pinapalabas niya na kay Martin Romualdez yun. Diba? Utang ina mo lawyer ka. Nakalimutan ko lang pangalan mong hayop ka. Hindot ka, gago, tarantado. Anyway, move na po tayo sa next topic natin. Sarap tadya ka na matandang yun move na po tayo dito sa next topic natin. Ito po, no? Ayon po sa House leaders, no? No surprise, most Filipinos want Sara Duterte. No surprise. No surprise, most Filipinos want Sara Duterte at trial. Ayan. Totoo naman po yan. Ang mga Pilipino po, gusto po talaga na unang-una makita si Sara Duterte na mag-attend ban lang po sa impeachment trial, no? Oo. Dapat nagpakita siya doon para, syempre, madepensa niya yung sarili niya, di ba? Yung mga paratang sa kanya. Pero bakit wala po siya? Okay, karamihan po. 95% po ng Pilipino gusto pong makita itong si Sara Duterte na humarap po sa kanyang impeachment. Pero hindi niya po ginagawa. Diba? Kasi ang mga Pilipino gustong makita kung ano ba talaga ang totoo. Magnanakaw ka ba talaga? Utak kriminal ka ba talaga, Sara Duterte? Diba? Utak ampaw ka ba talaga? So mag-attend ka. Yun po ang sigaw ng taong bayan. Yun po ang sigaw ng mga Pilipino. Na magpakita ka, Sara Duterte. Huwag panay abroad yung ginagawa mo. Diba? Kahit pa yung mga nanonood po sa akin dito, ang sigaw po nila, Sara Duterte, humarap ka. Yun ang kanilang sigaw.
Okay. So, yun na nga, no? Kahit sino pa yung tanungin natin, kapitbahay nyo. Okay? Pag sinabi ng kapitbahay nyo, maganda talaga humarap yan si Sarah para mapatunayan kung may kasalanan ba talaga siya o hindi, di ba? Dapat ganun yung kanyang ginagawa. Pero pag ang kapitbahay nyo, tinanong nyo ng ganyan, payag ka ba humarap si Sara Duterte sa impeachment niya? Pag sinabing hindi, wag na. Eh, bobo po yun na kapitbahay. Tanga inutil. Diba? Ayaw mabuking yung pagnanakaw ng kanyang amo. Ayaw mabuking yung panunuhol ng kanyang amo. Ayaw mabuking yung katarantaduhan at kapalpakan ng kanyang amo. Diba? So, kayong mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ayan, i-comment nyo lang po para naman po mabasa po natin yung kanya-kanyang reaksyon. Idugtong lang po natin ito mga pre, ano? Yung about po dito kay Manscarpio. Ayan. Mukhang unti-unti na pong nababakbak. Ito mukhang unti-unti na pong nababakbak. Ayan ang depensa ng kampo ni Sara Duterte. Umihina na po. Yeah? Dahil sa pinakahuling development po, mismong RTC na ang nagsabi, wala silang kapangyarihan para pigilan ang constitutional powers ng Kongreso pagdating sa impeachment. Ano po yung ibig sabihin niyan? Yung mga legal na harang, legal na drama, at legal na pa-cute ng mga kampo ni Manscarpio, mukhang hindi umubra. Yeah? At aminin na natin, ilang buwan ding pinaikot ang publiko sa narrative na kesyo walang basihan, politically motivated, at kung ano-ano pang script. Diba? Pero ngayon, korteng mismo ang nagsabi. Diba? Hindi pwedeng pakialaman ng RTC ang proseso ng impeachment. Aray ko po. Parang sinampal ng realidad ang kampo ni Manscarpio. Kasi kung talagang solid ang depensa ninyo, bakit kailangang harangin ng harang ang proseso? Bakit parang takot na takot makarating sa totoong laban o labanan? At habang nangyayari po yan, mas lalong umiinit ang galaw sa Kamara. Dahil ayon sa mga ulat, mahigit 200 na umano ang handang bumoto ng yes para umusad ang impeachment. 200! Hindi na ito simpleng pangkanto-kanto lang na mga pre. Ito po yung realidad talaga. Yeah? Reality ito. 'Di ba? At alam po ninyo mga pre, iba talaga kapag nagsisimula ng bumitaw ang dating mga tahimik. Kapag mismong mga kaalyado, unti-unti nang lumalayo. Ibig sabihin, may naaamoy silang paparating. Kaya sa kampo ni Sara Duterte at Manscarpio, baka panahon ng tigilan ang drama ng victim card. Diba? Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi Facebook Live, hindi press release, at hindi pa victim ang magdidesisyon yan. Kundi yung ebidensya, proseso, at batas. Diba? At mukhang malinaw po ang mensahe ngayon. Unti-unti nang nawawala ang political at legal shield ni Sara Inday Sayad Lustay Dutae Duterte. Kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung reaction? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga kanya-kanyang reaction at opinion. Ayan. So, ayun mga pre, no? Meron po tayong TikTok dito. Meron po tayong Facebook page. Sana po ay inyong i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan, at yun na nga, no? Dalawa po yung ating Facebook page at isang TikTok mga pre. So ayan, hanggang dito na lang po yung ating video. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating video, naku, kalembangin nyo na po yan. Ayan, at i-share po natin itong video na to sa inyong mga GC at Facebook. Ayan. So maraming salamat po, like, share, subscribe, and ring the bell button, ano? At may Bengador po, no? Supportan din po natin ang Bengador mga pre. Ayan. Hanggang dito lang muna, ingat po, magandang araw po sa iyo lahat.